Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Albert Sarmiento mula sa Elevate Youth Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Paul De Vera upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Paul. Magandang araw din, Albert. Kamusta po kayo? Okay naman, buhay na buhay. Yung resurrection eh. Praise God. Maraming salamat po sa inyong mensahe tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ready na po ba kayong sagutin ang ating mga questions? Ready na tayo. Okay po. Para po sa ating unang katanungan, Pastor, bakit po napakahalaga ng pagkabuhay na muli ni Jesus sa pananampalatayang Kristiyano? At paano niyo po ito ipapaliwanag sa isang taong bago sa church? Ang sinasabi nila, yung resurrection is linchpin siya. Ibig sabihin, lahat ng mga nakadugtong doon sa Christian faith, pinanghahawakan nun ng yung resurrection. Ibig sabihin, lahat ng claims, lahat ng mga pangako na panghahawakan natin, lahat yun nakakapit sa kung nabuhay ba talaga si Kristo. Ganun siya kahalaga. Kaya kung may bagong taong pupunta sa simbahan, ang magiging tanong natin is, naniniwala ka bang buhay si Kristo? Pag sinabi niyang oo kasi merong Easter Sunday, ang susunod mong tanong, alam mo ba kung bakit siya namatay? 'Di ba? At dahil doon, mabubuo mo yung kwento ng gospel. Kasi hindi po pwedeng mawala ang resurrection sa kwento ng kung paano tayo naililigtas ng pagkabuhay at pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo. Wow, thank you so much, Pastor Paul. For second question po, ano po ang mga biyaya o privileges na natatanggap ng isang tao kapag naniwala siya sa gospel at sa pagkabuhay muli ni Jesus? Well, katulad ng pinangako po sa Biblia, 'di ba? Kapag tayo'y naniwala kay Kristo, we are entitled to the eternal life. Meron tayong security. Hindi tayo ngayon mangangamba kung anong mangyayari sa atin bukas, next week, 'di ba? Pag tayo namatay, anong mangyayari sa atin? Pero mas mahigit pa doon, kapag meron tayong mga problemang pinagdadaanan, dahil alam natin na yung buhay dito sa mundo ay temporal, hindi tayo magugulumihanan or di kaya magi-give up easily. Kasi meron tayong better hope, meron tayong mas magandang inaabangan. At yun yung ating buhay na walang hanggan. Kung hindi tayo naniniwala doon, talagang pagsasakluban tayo ng langit at lupa, mga kapatid. Pero dahil kay Kristo, buo ang pag-asa nating lahat. Amen. For our last question, paano po nagbabago ang buhay ng isang tao kapag tunay niyang naunawaan ang kahulugan ng resurrection? Maaari po ba kayong magbigay ng simpleng halimbawa? Halimbawa ito po, si Albert. Halimbawa po ako. 'Di ba? At ang marami pang taong naglilingkod ngayon sa Panginoon. Pag tinanong niyo sila kung ano ang buhay nila dati, 'di ba? Marami ho dyan, medyo patapon na. Basura. Sa akin, basura sa iyo. Basura ba yung buhay mo dati? Parehas po. Parehas, di ba? Pero nagbago lahat yon. Bakit? Kasi naintindihan natin na dahil namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesukristo, lahat tayo kahit tayo nagkamali, nadapa, naligaw, kaya nating hanapin yung daan natin pabalik at kaya nating bumangon muli. Yung pag-asa na yon sets apart Christians from the rest of the world. Why? Because our hope is sure, our hope is secure, and that hope is Jesus Christ. Thank you so much po, Pastor Paul. Muli, maraming salamat po sa pagsagot sa aming mga katanungan. And that's it for our CCF Sunday Fast Track. Happy Resurrection Sunday and God bless.